Kung naghahanap kayo mga ka-RSP ng bagong furry friend na madaling alagaan at sobrang cute, sigurado magugustuhan nyo ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil bukod sa kanilang pagiging charming, siyempre kailangan alam din natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa kanila. Tama ka dyan, Joshua. Kaya naman ngayong araw, makakasama natin si Julia mula sa Guinea Pig Shelter PH para naman bigyan tayo ng mahalagang tips sa tamang pag-aalaga ng guinea pigs. Kaya naman, good morning and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning Welcome. po. Yeah, good May morning pangalan po. ba yan? Chocnut po. Si Chocnut. Welcome sa Rise and Shine. Busy-busy sa pagkain ng bell pepper. Ano ba yung, well, let's start with, ano ba yung tamang pag-aalaga sa guinea pig, Julia? Opo. So, para lang din po sa pag-aalaga ng dogs and cats, you provide them the right diet and then you provide them yung tamang housing. Tapos, syempre, pag may sakit sila, dapat handa tayo na paidala sila sa vet. So, Okay. it's very similar to any companion animals, actually. Okay. Ganun po. Talaga, pang-companion din siya. Yes. Ano ba dapat environment ng guinea pig? Kailangan po maganda rin syempre yung kanyang enclosure or cage. Okay. Malawak. Na usually nakikita po natin na maliit lang yung cage. Parang bird cage, tapos sobrang may Limited wiring lang. yung flooring, ganun. Tapos sobrang limited yung space, di sila nakakapag-express na natural behaviors nila. So, yung Okay. hindi dapat ganun. Tapos, kailangan yung environment nila away from predators because they are prey animals. Okay. So, kailangan malayo sa dogs and cats. Okay. And hindi rin sila dapat yung nauulanan sa labas, naiinitan sa labas kasi madali silang ma-stress sa ganun and hindi masyadong fighter ang mga guinea pigs pagdating sa So, speaking of having this as a companion, kumusta yung interaction ba niya sa owner? I mean, malambing ba siya? Paano ba? Like dogs and cats, they have personalities. May mga malalambing Okay. sa humans. Pag nagwi-weak sila, hindi lang natin ma-force ngayon si Chocnut na mag-weak. Pero kapag kunyari nag-a-ask sila ng food, they will weak. Weak yung sound Yung sound, yung mag-speak sila, ganon. Nag-speak Okay. sila. Ano yung mga karaniwang misconception ng tao sa pag-aalaga sa guinea pig? Akala nila pangbata na pets Okay. ang guinea pigs. Okay. Parang easy pets, pocket pets kasi maliit lang sila. Tapos iniisip madali. Hindi, it's really like just taking care of rabbits, hamsters, dogs, cats. You will have to give them time and kailangan prepared Akala ko nga rabbit nung una eh. May Hindi pagka. po. Hindi po. So, ano yan? Hanggang ganyan na yung laki niya? Lalaki pa siya? May si Chocnut po around 1 kilo. Siguro po may iba mga hanggang ganyan. Okay. May iba Okay. mas malaki pa talaga. Parang sa ibang bansa may malalaki. Ano yan? Like may dogs kasi, pagkatabi ko matulog yan. Ay, kapag dogs, minsan katabi ko matulog. Pwede ba itabi rin yan? Hindi sila po malambing. Not to that extent. Pagiging Pwede affectionate po niya. Pwede. Depende po kung paano na-socialize din yung guinea pig. Depende kung paano pinalaki. Parang ganon. Pag lagi mong nilalagay dito, lagi mo siyang nilalambing, hindi nasasanay siya, hindi siya takot sa tao. Kasi ang tingin nila sa atin, Predators. predators. Masyado tayong malaki para sa kanila. Alright. Cute na, pero ang cute niya, no? Yung mata niya, parang nangungusap. Uy, kulong muna ako dito. Pero for example, kung hindi ko siya i-enclosure, hindi ba naman siya maninira ng gamit sa bahay? Pwede po siyang, delikado para sa kanya kung magngangat-ngat po siya ng mga wire, ng mga okay. plastic dyan. So, Okay. kailangan naka-enclosure talaga para safe yung family and safe din para Mas sa kanila. malaki lang dapat yung Mas malaki space. para- O sige, sa mga interesado na gusto mag-ampon o mag-alaga ng guinea pigs, ano bang tips o advice mabibigay mo sa kanila? Well, kasi nagpapa-adapt po kami through our shelter. Meron po kami doon 3-step process. Basically, dun sa step 1 pa lang, pinapaalam na namin sa kanila na you have to be ready to take in an animal na bago. Kasi hindi ito parang porket maliit, madali. Kailangan nito ng oras, kailangan meron ka ring, syempre, budget. Okay. So for adoption, ibig sabihin may mga nag-abandon sa kanila? Meron po kasi nung pandemic po kami nag-start, may mga lumapit sa amin na halimbawa dahil nawalan sila ng trabaho o kaya kinailangan nilang umuwi sa probinsya o kaya biglang mag-migrate sa ibang bansa. Hindi nila alam kung saan hindi nila masasama yung guinea pig sila or medyo na-force sila to surrender their guinea pig. So sa amin sila lumapit. And then kami naman for free, we rehome them. Okay. We just screen the adopters, the applicants. Tapos ayun po. Okay, so makakapag-adopt sila. may pahabol tayong tanong sa mga ka-RSP natin.
kamusta yung hygiene? Pinapaliguan ba to o hinahayaan na natin Opo, siyang kailangan po malinis self-sufficient. ang kanilang enclosure, lagi naglilinis kasi ang ginipig ko sobrang takaw and sobrang bilis po nilang mag-poop. Mamaya baka meron na siyang poop dyan. Okay, Ganon. okay. So, kailangan lagi naglilinis. Kapag ka napabayaan, halimbawa hinahayaan lang na madumi yung cage, magkakasakit sila, di ba, magkaka-skin diseases Okay. and then Okay. respiratory illnesses. Pero yung guinea pig mismo, pinapaliguan? Hindi. Hindi siya advisable. Pinapaliguan kapag napaabot man na sa sobrang dungis nila. But they're very okay. clean. So self-sufficient. So ano yun, parang pusa din na naghihilamos sa sarili? Yes, ganun sila. Okay. Ang galing naman. Tingnan mo talaga enjoy na enjoy yung pagkain. Oo, makain siya ng kain. Pag ginawakan ko siya ngayon, Dahil busy naman po siya sa food, baka okay lang po sa ay, hindi man kanya. nangangagat. Hindi po siya nangangagat. Ay, pero bigla siya nag-stop kay Joshua. Sa akin nga i-check ko. Hi! Ay, okay na, ang ganda lang ako. Anyway, on that, maraming salamat sa pibigay sa amin o pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga guinea pig. Julia, thank you. Thank you, Thank you po. Chokman. Thank you so Thank you, much. Julia.